sa lahat-lahat. At patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, kasalanan, ano pa man naman. Ama, sa umagang ito, nais namin na marinig namin ang iyong banal na salita sa pamamagitan ni Pastor. Ibuhos niyo po ang lahat ng karunungan, ang iyong ipaparating sa amin, Ama, at naway maunawaan namin ang salitang ito, at naway ito'y maging magamit namin sa aming pang-araw-araw at panghikayat ng mga kaluluwa upang maligtas, Ama. Kaya bigyan mo kami ng karunungan at ang iyong salita, Ama. Sa pamamagitan ng aming pag-aaral, sa pamamagitan ng aming pakikinig ng iyong salita, Ama. Palawakin niyo po ang aming karunungan. Palawakin niyo po ang aming kaalaman sa lahat-lahat, Ama. At lahat, Ama, lagi mo kami patnubayan sa lahat ng aming lakad, sa lahat ng aming pupuntahan. Ingatan niyo po ang bawat isa, Ama, na naway walang maligaw na kahit ano pa, Ama, na nais marami pa kaming mahimok at maisama namin ang kanilang mga kaluluwa upang maligtas din sila, Ama, sapagkat batid namin na malapit na kayong dumating sapagkat pinakita mo ang lahat ng mga tanda ngayon. Narito na ang lahat ng tanda, mga pag-away-away ng mga bansa, kaguluhan, lahat lang ng lindol, lahat, Ama, mga sakit na hindi mo maunawaan kung saan galing. Kaya, Ama, nais namin ang kaligtasan ng bawat mananampalataya. Nais namin na patnubayan mo kami, palakasin mo kami, ilayo mo kami sa mga sakit na ito at mga kahirapang ito. Naway kung dumating man ang mga kahirapang ito sa amin, Ama, kayo nawa ang magbigay sa amin ng daan. Paunawa namin, paunawa niyo sa amin, Ama, kung ano ang dapat namin gawin, kung ano ang dapat namin pupuntahan, Ama, sa lahat ng oras. Sapagkat hindi namin alam, Ama, nangangapa kami. Kaya kayo ang aming sandigan, kayo ang inaasahan namin sa lahat ng mga bagay na ito, Ama. Naway, lagi mo kaming subaybayan. Lahat, Ama, i-bless niyo po ang mga kapatiran. Wala man dito at nandito, Ama, lahat ng nakikinig, Ama, nais namin na i-bless niyo po lahat, Ama. Pati ang aming mga pamilya, mga anak, apo, Ama, i-bless niyo rin po sila. At manaway, makaisa sila sa iyong salita, Ama, makasama nawa. At maligtas din po sila, lahat ng naririto at mga kamag-anak namin lahat. Ama, itong aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Nagambing naman din. Gusto niya ginaganyan. Ha? Palang malayo yan. Nakasaksak ba yan? At malayo yan. No. Praise. No. Okay, Happy Mother's Day po sa ating lahat.
Bluetooth mode. Hello. Hello. Gusto mo to? Gusto mo to? Hindi na lang, hindi yata nag-i-echo na. Ito kasi malakas yung ano yun. Hello. Sige mga kapatid, let us pray po. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang ipinunta namin sa dakong ito. Kayo po ang dahilan, Panginoong Diyos, ng aming pagsamba. Ang aming panalangin, dakilang Ama, na kayo'y magbibigay ng salita ng buhay, na anumang lumabas sa inyong bibig, Ama, ay siyang pagkain ng aming kaluluwa. Ipagkaloob niyo po ang makalangit na kaalaman, makalangit na kapahayagan, na kung saan, Ama, hindi kami mabubuhay kung wala ang inyong salita. Sinabi po ninyo na hindi lamang kami nabubuhay sa mga material na bagay o sa pisikal na bagay, kundi sinabi ng inyong anak, Ama, na kami din ay nabubuhay sa pamamagitan ng mga salitang nanggagaling sa inyong bibig. Kaya, Ama, nawa po, kainin namin ang mga salitang ito. Dahil kung wala ang pagkain namin, tunay na kami ay magugutom, at kung hindi kami kakain, Ama, ay tuluyan kaming mamamatay. Kaya, Ama, turuan niyo kami kung paanong kumakain kami ng pagkain pisikal, pakainin din namin ang aming kaluluwa ng pagkain espiritual. Ama, bigyan niyo kami ng salita ng buhay sa oras na ito, at humihingi kami ng kapatawaran kung may mga bagay na mali sa aming mga puso sa mga sandaling ito, Ama. Kung mayroong mali, pagkakasala, mga bagay, Ama, na alam namin o hindi, Ama, nawa, lumapit kami sa inyo ng may pagpapakumbabang loob. Ipalinis namin ang lahat ng aming kasalanan upang maalis ang mga bara ng pusong ito, at kami po ay magkaroon ng malayang pakikinig, malayang puso, malaya, Ama, mula sa kasalanan. At kami ay bibigyan niyo po ng ibayong biyaya na walang sukatan. Ama, pagpalaan niyo po ang sandaling ito. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, sa sandaling ito, nais ko pong ipakilala sa inyo ang tatlong nanay ng Biblia. Dahil ngayon po ay Mother's Day, mahalaga no na makita nyo po yung iba't ibang katangian ng mga nanay na ito, na magsilbi nawa na modelo natin bilang mga mananampalataya. Unahin natin ang isang nanay, mga kapatid, no, si Rebecca. Sa Genesis, basahin natin ito. Genesis chapter 25. At ito yung ating mababasa no, tungkol dito sa pangyayaring ito. Genesis 25. Basahin natin ang verse 21 at sa mga susunod. Verses 21 at sa mga susunod po. Sabi rito, nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa, sapagkat baog, at nang manalangin nang ito'y makapanalangin na sa Panginoon. Si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. At ang sabi ng Biblia, nagbubuno ang mga bata sa loob niya. At kanyang sinabi, kung ganito'y, bakit nabubuhay pa ako? At siya'y yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon,
Dalawang bansa ay nasa iyong bahay bata. Dalawang bayan ay papaghiwalayin mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa sa isang bayan. At ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito kambal sa kanyang bahay bata. Ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit at ang pangalan niya ay Isaw. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon nang sila'y ipanganak ni Rebecca. So ito ang salita ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ang unang bagay na makikita natin sa isang ina kay Rebecca po, no? Ito yung sinasabi po natin, mga kapatid, na yung pagpapahalaga ng isang tao, lalong-lalo na ng isang nanay, sa sinabi po ng Diyos sa kanyang mga anak. Amen po? So, mahalaga mga kapatid, no, na bilang magulang or bilang isang mananampalataya sa Diyos at kilala si Jesus, mayroon tayong tinatawag na yung sinasabi na alam natin yung salita na binitawan ng Diyos, hindi lamang para sa mga magiging supling mo, kundi sa future mo. Kasi mga kapatid, ang Diyos po nagsalita kay Rebecca at gumamit siya ng isang hula, ng prophecy, na ang sabi rito, may 2 bansa sa kanyang tiyan. Ibig sabihin, mga kapatid, si Rebecca ay maglilihi ng kambal at manggagaling dito ay 2 bansa. Alam natin, yung isang bansa, yung bunso, ay ang Israel. No? Pero yung una, alam natin, ito ay Edom. No? Hindi ko na alam ngayon yung modern Edom, no, kung sa may bandang Jordan ba. Pero ang sabi ng Bible sa atin, 2 bansa ito. Alam natin na sumama si Isaw sa kanyang tiyuhin na si Ishmael. Kaya mga kapatid, alam naman natin si Ishmael ay sa kanya galing ang Arab nation, no? Ang Saudi Arabia. Kaya magkakamag-anak po ang tao sa Middle East. Amen po? Magkakamag-anak po yan, no? Kamag-anak ng mga Arabo ang mga Hudyo. Yung pong totoo, no? They are relatives. Pero bakit nagpapatayan? Ayaw ng mga Muslim sa kanila, sa mga Hudyo, maybe because of political issue or religious issue, malalim ang pinag-uugatan ng alitan ng pamilyang ito. Kaya mga kapatid, no, yung gulo sa Middle East, family feud, isang gulo ng pamilya, na hanggang ngayon po hindi matapos-tapos. Tama ho ba? Hanggang ngayon po, no? Dahil sa usapin ng lupa, usapin ng politika at relihiyon. Kaya mga kapatid, no, ganyan po ang problema magpahanggang ngayon. Tama ho ba? Ang problema ng relihiyon, napakalaki. Ang problema ng politika, sir, tama ho ba? Matindi rin, tama ba? Ang agawan sa teritoryo, magpahanggang ngayon, tama ho ba? Kaya yung problema po ng bansa, mga kapatid, problema din sa Middle East. At ang sabi ng Diyos kay Rebecca, 2 bansa ang nasa tiyan mo. Maglalaban sila. Pero ano yung sinabi ng Diyos kay Rebecca? Yung hula. Anong sabi? Ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sino yung unang lumabas? Si Isaw. Siyang panganay. At alam niyo po, sa kwento ng Bible, si Isaw, mga kapatid, ay paborito ng kanyang tatay. Tama ho ba? Si Isaac. Si Isaac, mga kapatid, ay siya yung tigapagmana ni Abraham. Amen po? Siya ang sinasabing eredero ng tribo ni Abraham. At kung sino yung kanyang babasbasan, yun yung susunod. Tama ho ba? Kaya mga kapatid, kung iisipin nyo, how come na makukuha ni Jacob yung basbas samantalang hindi naman siya paborito ni Isaac? Tama po ba, mga kapatid, sa kwento ng Bible? Ang paborito ni Isaac ay si Isaw kasi si Isaw ay masculine. Ibig sabihin po, lalaki talagang kumilos, magaling manghunting, talagang lalaki. Si Jacob, iba yung personality ni Jacob.
Si Jacob ay taong bahay, sir. Hindi masyadong palalabas, nagluluto. Kaya parang kumbaga po sa asar, no? Kapag may lalaki na hindi masyadong nakikipaglaro sa mga lalaki, o kaya parang hindi sporty, o kaya laging nasa bahay lang nagluluto, ang tingin nila ay binabae. O parang ganun si Jacob, no? At si Jacob, ang kakaiba naman, paborito siya ng kanyang nanay, no? Iyon mga kapatid, no? Ang nangyari lang po ay nagkaroon ng conspiracy. Tama po ba? Kung babasahin niyo po ang Bible, niloko ng mag-ina si Isaac. Tama po ba? Kasi sabi ni Isaac, Esau, I will bless you. Kaya kumuha ka na ng kakataying hayop, ibigay mo sa akin para pag nakain ko na, I will bless you. Naagaw ni Jacob yun. No? To cut the story short, nakuha ni Jacob yung blessing. Kaya mga kapatid, no? Ang Bible po ay sinabi niya, the elder shall serve the younger. Kung isipin niyo po, mahirap para sa isang panganay na hindi na siya ang panganay. Naiintindihan niyo mga kapatid, di ba? Na parang nag-shift, pumunta sa kapatid niya na parang sa tingin niya, hindi naman talaga dapat siya. Kaya alam niyo po, no? Sabi ni Esau, pag nakita kita, Jacob, papatayin kita. No? So, simula noon, it is a family feud. No? Nangyari na yung hindi inaasahan. Pero alam niyo po, no, si Rebecca, babalik ako. Si Rebecca ang siya yung nagpursu. Tama po ba? Pinursu ni Rebecca na ma-bless yung kanyang anak. Mga kapatid, alam natin na napakatapang ni Rebecca, no? Kasi kung malalaman ni Isaac na niloloko lang siya ng mag-ina niya, baka hindi blessing yung kanyang ibigay. Tama ho ba? Kaya lang nabitawan niya na eh. No? So si Rebecca, mga kapatid, ay matapang na babae kasi pinurso niya kung ano ang sinabi ng Diyos na magiging future ng kanyang mga anak. Amen po? Kaya mga kapatid, no, ang isa sa virtue ng isang nanay ay gawin mo yung sinabi ng Diyos na salita niya sa'yo at sa iyong pamilya. Amen po? Kasi alam niyo po, no, pag ang Diyos po may sinabi, kailangan talaga gawin natin. Amen po? Kasi mga kapatid, hindi pwedeng ipagpaliban yon. No? Gawin talaga natin. At alam natin na sa pagsunod natin, may blessing. Kaya po si Rebecca, isa siyang example ng babae na kahit unconventional yung approach niya, sa tingin niya, kailangan mangyari yung sinabi ng Diyos sa kanya. No? Kaya mga kapatid, no, hoping, no, may ganyan pa rin mga nanay ngayon, no, na hindi nila iuurong kung ano ang sinabi ng Diyos, yun ang mangyari. No? Kumbaga po, gagawin niya pa rin kung ano yung sa tingin niya. Hindi na sa tingin niya, kundi kung ano ang gusto ng Diyos na sinabi na ng Diyos noon, ay mangyari ito. Hindi nakalimutan ni Rebecca yon. Tama ho ba? Lumaki sila, hindi nawala sa isip ni Rebecca ang sinabi ng Diyos at ginawa niya po. Kaya, mga kapatid, no, hoping na may mga nanay na gagawin nila ang sinabi ng Diyos. No? Blessing po yun kung gagawin. Amen po? Kahit po medyo masakit, no? Pero kailangan gawin. Katapangan. Kaya matatapang po ba ang mga nanay? Di ba, no? Kailangan, mga kapatid, lalo na po kapag pinag-uusapan ay ang salita ng Diyos. Ikalawa pong bagay, no? Mahalaga sa nanay ang loyalty, no? Yung sinasabing katapatan. Si Rebecca ay example ng babae na kumbaga po, pinurso niya na mangyari ang sinabi ng Diyos. At nangyari nga. Tama po ba? Kaya ang mga nanay talaga, pag talagang kailangang sikapin, di ba sinisikap niya eh. Ganon si Rebecca. May isa pang nanay, mga kapatid, no, na gusto ko pong ipakilala sa inyo, si Ruth. Basahin natin yung aklat ni Ruth. Ito po, tingnan natin yung Ruth chapter 1. Okay. Medyo mahaba kung babasahin ko to, pero ibubuod ko yung konteksto, no? Kasi si Ruth, mga kapatid, ay hindi Israelita. Amen po? Hindi siya isang Israel.
Isa siyang Moabite, isang Moabita, isang lugar na malapit din sa may eastern ng Israel, no? Bandang Jordan ba to? Nakalimutan ko na rin, no? Pero hindi ko alam kung ano ang modern Moab ngayon, pero tingin ko malapit sa Jordan to. So, ibang lahi sila. Tanong, paano maikonekta si Ruth na isang foreigner sa Israel? Paano nangyari yun? Kasi mga kapatid, nang may dumayo sa kanilang pamilya. Pamilya ito ni Noemi. Sila Noemi ay mga Israelita galing ng Bethlehem. Pumunta sila sa Moab kasi mga kapatid, nagkaroon ng tagutom noong panahon ng mga hukom. Mayroong famine. Alam niyo po noong araw, pag may tagutom, pupunta ka sa lugar na masagana. No? Ang nangyari mga kapatid, nabalitaan nila Noemi na may biyaya sa Moab. Doon sila nakarating, doon sila tumira. Halos isang dekada. At doon nakapag-asawa ang kanyang dalawang anak. Sabi ng Bible, mga kapatid, kung ating babasahin, si Noemi ay may dalawang anak. So sino tong mga lalaki na to? Si Mahalon at si Kilion. At nakapag-asawa ang kanyang dalawang anak ng dalawang Moabita. Foreigner po, no? Si Urpa, tama po ba? No? Si Urpa at ang isa naman ay si Ruth. Ngayon, alam niyo po, ito yung sinasabi ng Bible, no? Ito yung sinasabi natin mga kapatid na kung titingin ka sa malaking puzzle ng buhay, ito yung mga question natin na masasagot din pagdating ng panahon. Namatayan ng asawa si Noemi. Mga kapatid, no? Sa Bible, namatay ang kanyang asawa at dumating din yung ilang taon, namatay din yung kanyang dalawang anak. So, si Noemi ay naiwang mag-isa. Namatayan siya ng dalawang anak at namatayan ng asawa. Ngayon, tinuturing pa rin ni Noemi na mga anak niya si Urpa at si Ruth at ganon din sila kay Noemi. Kasi, syempre po, by virtue ng pagiging biyanan, tinuturing na rin yung mga anak itong mga manugang niya. At sabi sa Bible, basahin natin yung chapter 1, no? May sinabi rito, mga kapatid, si Noemi, sa kanyang mga manugang, verse 11, tingnan nyo po, tingnan yung sabi ng Bible sa verse 11, no? Basahin na natin. Sinabi ni Noemi, bumalik na kayo mga anak ko sa sarili nilang mga bayan, no? Sa Moab. At gusto ni Noemi na umuwi sa Israel nang siya lang. Hindi niya na isasama ang mga tiga Moab na kanyang mga manugang. And then, sabi ni Noemi dito, wala na akong anak na ilalabas pa galing sa aking tiyan para maging asawa niyo. No? Tuloy natin yung verse 12. Anong sabi ni Noemi? Kayo'y magsibalik, mga anak ko, magpatuloy kayo ng inyong lakad sapagkat ako'y totoong matanda na upang magkaroon pa ng asawa. Kung aking sabihin, ako'y may pag-asa, kung ako'y mag-aasawa man ngayong gabi, at kung ako'y magkakaanak man. And then verse 13, maghihintay kaya kayo hanggang sa sila'y lumaki? Magbabawa kaya kayo na magkaasawa pa? Huwag, mga anak ko, sapagkat daramdamin kong mainam dahil sa inyo. Sapagkat ang kamay ng Panginoon ay, sabi rito, nanaw laban sa akin. Malalim yung Tagalog, no? Sabi rito, Lord is gone out against me. So, ang feeling ni Noemi ay parang tinalikuran siya ng Panginoon. No? Mga kapatid, no? Pero isipin niyo to, no? Ito yung twist ng Diyos, eh. Alam niyo po, sa buhay natin, kapag dumadaan tayo sa pain, no? May kinukuha ang Panginoon na mahal sa buhay. Minsan, sa case ni Noemi, sunod-sunod. Tama ho ba? Namatayan ng asawa, namatayan ng mga anak. So, ang feeling ng, kung ikaw, titingin ka sa ganitong kalagayan, ang sasabihin mo, malas to. Di ba? Kung titingin ka, hindi maganda, baka pinarurusahan ng Diyos kung matandang to. Di ba ganon? Pero alam niyo na, huwag tayong judgmental. Nakikinig mga kapatid, sa mga taong dumaranas ng pighati, huwag agad kayong magbibitaw ng paghusga. Kasi ang Diyos, alam niya ang kuwento ng buhay natin. Tama ho ba mga kapatid, no? Ang Diyos, mga kapatid, dumadaan ka man sa sakit at kamatayan. Alam niyo po may purpose yun. Tama ho ba? Lahat ng pains natin may purpose. Mga kapatid, no? May layunin. Kaya wag lang nating titingnan na hindi maganda. Amen po?
Sa panahon, mga kapatid, no, na dumadaan tayo sa pain, sa mga tanong na walang sagot, no? Bakit nangyari sa akin to? Mga kapatid, tandaan nyo, no? Ang Diyos po may nakatagong purpose dyan. No? Kaya huwag tayong magkukonclude agad. No? Tingnan nyo po yung paggabay ng Panginoon dito. And then, ano ang sabi ng Bible, mga kapatid? Ano ang sabi ng Bible dito? Si Urpa ay umuwi na, no? Na ano siya ni Noemi. Kumbaga talagang, sabi ni Noemi, iwan mo na ako anak, okay, kaya ko na to, no? Kaya lang si Ruth ay mapilit. Sabi rito, si Ruth ay yumakap sa kanya. At anong sabi? Sabi ni Noemi, yung hipag mo, bumalik na sa Moab at sa kanyang Diyos. Bumalik ka na rin, sumunod ka na sa hipag mo. Anong sabi ni Ruth? May sinabi si Ruth. Sabi niya, huwag mong ipilit na kita'y iwan, sabi ni Ruth. Tuloy natin mga kapatid. At bumalik na humiwalay sa'yo, sapagkat ito na po yung sinasabi kong loyalty. No? Kung saan ka pupunta, nanay, sasama ako. Doon din ako pupunta. At kung saan ka tumigil, doon din ako titigil. At ano po yung kasunod? Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Niyakap na ni Ruth ang kultura ng kanyang biyanan. Diba? Sabi niya, kung ano yung bayan mo, bayan ko na rin. Pero ito yung mabigat. Kasi ang mga tiga-Moab may sariling Diyos. Pero iba si Ruth. Anong sabi niya? Ang iyong Diyos ay aking Diyos. Mga kapatid, maganda huminto tayo. Ano ang nagtulak kay Ruth para ang loyalty niya ay ibigay niya sa kanyang biyanan? Mga kapatid, no? Ano kaya ang bagay na nakita na ito ni Ruth? No? Alam niyo po, ang makakapagsabi lang niyan ay ang Diyos. No? Kasi likas sa tao na maghiwalay na kapag namatayan na kayo ng mahal sa buhay o kaya mayroon kang kapamilya, halimbawa may asawa ka, di ba? At may mahal kang kamag-anak ng asawa mo, pero pag namatay ng asawa mo, disconnected na yun eh. Kadalasan gano'n, di ba? Wala na. Parang gano'n. Pero iba to eh, no? Kasi si Ruth, gusto niya pa rin na sumama sa kanyang biyanan. Alam niyo po sa Bible, may nakasulat no na, how come na si Ruth, tanggapin niya rin yung Diyos ng kanyang biyanan? Na iba ang Diyos ng Israel sa kanila. Alam niyo po, isa lang ang sagot dyan. Basahin niyo po yung Ephesians 1. Tingnan niyo po, mga kapatid, ang sinabi ni Pablo, no? Bakit ang tao nakakakilala sa tunay na Diyos? Ang iba naman hindi. Kahit ang tunay na Diyos, alam natin, pero bakit wala silang pagkakakilala? Basahin ko po yung Ephesians 1. Tingnan niyo po yung verse 17. Tingnan niyo mga kapatid, ha? At ito yung sabi ng Bible dito. Sabi dito, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag sa pagkakilala sa Kanya. May tanong po ako, ayon sa Bible. Paano nakikilala ng tao ang Diyos ayon sa talata na to? Tingnan niyo po, ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. Ibig sabihin po si Ruth, mayroon siyang nalaman tungkol sa Diyos ng kanyang biyanan. Amen po? Na binigay sa kanya. Kasi mga kapatid, hindi basta-basta magiging loyal ng isang babae na may ibang kultura sa ibang Diyos. Iba yun, mga kapatid, no? Iba si Ruth. Katakataka si Ruth. Paanong naging loyal siya sa Diyos ng Israel? Pero ang sagot natin dyan ay dahil sa Diyos din ang nagbukas ng puso ni Ruth. Sabi ng Bible, ipinagkaloob sa inyo ng Panginoong Diyos na ipahayag ang pagkakilala sa Kanya. And then, tinan niyo po yung verse 18. Anong sabi? Tinan niyo po, yung pusong nakakakilala din. Tinan niyo mga kapatid, sabi rito, yamang naliwanagan, ano po? Ang mga mata ng inyong puso. Upang, tinan niyo po, malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. May tanong tayo, paano nalalaman ng taon siya sa Diyos? Sino nagbibigay ng liwanag, mga kapatid? Diba? Ang sabi nito, niliwanagan ang mga mata ng inyong puso. So, mga kapatid, no, mahirap talaga na iwanan mo lang sa tao yung desisyon, no, para sumunod siya kay Lord. No? Mahirap po, no?
Iba pag ang Diyos ang kumilos sa taong yun. Amen po? Iba talaga pag ang Panginoon na yung nagbukas ng puso ng tao. Makikilala niya talaga kung sino ang Panginoon. Kaya mga kapatid, no, sa case ni Ruth, yung loyalty niya ay nanggaling, I believe sa revelation. No? At alam niyo po si Ruth, para alam niyo, sino ba si Ruth mga kapatid? No? Simple lang naman, siya lang naman ang lola nino. Sino ba ang dakilang hari ng Israel? Sino po? Sino po yung sinasabing David? Mga kapatid, no? Lola niya si Ruth. Si Ruth ay hindi Israelita. Amen po? Kaya kung titingnan niyo po, ang bloodline ng royalty sa Israel, may nakahalong mga foreigner. Amen po? Hindi sila pure blood. No? Nakita niyo po, si Ruth, hindi siya Israelita. Pero, tinalaga siya ng Diyos. Amen ba mga kapatid? No? Hinirang para maging bloodline ng Messiah. Kaya mga kapatid, no, pinagpala kapag ang isang tao po ay may loyalty sa Diyos, no? Kasama siyang pinagpapala. Yung kanyang mga kaapu-apuhan pinagpapala. Amen po ba mga kapatid, no? Ganun po yon. Kapag ikaw ay blessed, blessed din yung mga darating ng mga kamag-anak mo. No, ganun po yung mga kapatid, no? Yung ano ng Diyos, no, yung kanyang covenante, hindi niya pinuputol. Di ba may sinabi siya kay David? Amen po? Anong sabi niya kay David, mga kapatid? Di ba may nakalagay sa Isaiah 9:6? Tingnan natin. Anong sabi? Anong sabi? Tingnan niyo po. Isaiah 9, verse 6. Okay. Okay. Tingnan niyo po ito, no? 6 to 7. Isaiah 9, Isaiah 9, 6 to 7. Isaiah 9. Okay, verses 6 to 7, mahal. Okay. Tingnan niyo po yung pangako ng Diyos kay David. No, tingnan niyo po. Anong sabi diyan? Sapagkat sa atin ay, ano pong sabi? Ito yung prophecy tungkol sa Messiah. Ipanganganak ang isang bata at, ano pong sabi? Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At, ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Anong kasunod? At ang kanyang pangalan ay tatawaging, ano po ang pangalan ng Messiah? Ano yung kanyang mga pangalan? Tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at ano yung huli? Prinsipe ng kapayapaan. Mga kapatid, ng mga titulo ito ng Messiah, no? Ito ang kanyang gagawin sa mundo. And then, ano sabi ng verse 7? Tingnan niyo po, malupit. The increase of His government and peace, there shall be no end. Sabi ng Diyos, yung paglago ng kanyang pamahalaan at ng kapayapaan ay, ano pong sabi? Hindi magkakaroon ng wakas. Kaninong luklukan to? Tingnan niyo po. Kaninong trono to? Sa luklukan nino? Ni David. Mga kapatid, no, si Ruth ay kasama dyan. Amen po? No? Si David, apo niya. Pero yung kanyang apo ay royalty. Maharlikang dugo. Ibig sabihin, mga kapatid, no? Sabi ng Diyos, yung pagiging maharlika ni David, mananatili yan. Amen po? Mga kapatid, no, blessed si Ruth. Isa siya sa mga dumaan sa linya ng Messiah. Pangatlo po, bago tayo mag-pray, sinong nanay ang kilala nyo na nagsabi, thy will be done? Puntahan natin si Maria. Mga kapatid, tinan nyo po, si Maria. Sabi ng Bible, si Maria ay galing sa lahi nino. Kininong galing na lahi si Mary? Bakit siya ang napili? Yes, Judah. Tama mga kapatid, no? Sino ba ang anak ni Judah, yung apo niya na naging dakilang hari? David. Lahi siya ni David, mga kapatid, no? Yung mag-asawa mismo, no? Si Joseph at si Maria. Ngayon, sila ang pinili ng Diyos para, ano po? Lucas 1. Basahin natin to. Okay? At tingnan natin yung annunciation, no? Yung announcement ng Diyos kay Maria. Dito mga kapatid, lumabas yung piyesta ng announcement, no? Yung sinasabi na may inanunsyo ang Diyos sa kanila. So, yan ang pangalan ng asawa ko eh. Annunciation.
Ibig sabihin po ay mayroong anunsyo ang Diyos. Mayroong balita na ibinigay sa isang dalagang babae. Basahin natin yung Lucas 1 at basahin natin yung verse 30. Ano pong sabi rito? Tingnan niyo po yung announcement. Okay, chapter 1, verse 30. Okay. Anong sabi po? Tingnan niyo po. At sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria. At ano pong sabi? Sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. May tanong tayo, no? Siguro masasagot nyo. Bakit si Maria at si Joseph sa takdang panahon ang pinili ng Diyos para ibigay ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa mundo? Anong sagot? Alam nyo na. Saan ba silang lahi galing? Sige mga kapatid, alam nyo na. Di ba? Royalty, mga kapatid, no? Si Joseph at si Mary. Sa totoo lang, kung titinan mo sila, mahirap lang sila. Tama ba? Pero, ang hindi nyo nakikita, mga dugong bugaw yon. Di ba, no? Nakatago lang sila sa pagiging karpintero, pero royal blood, mga kapatid, si Joseph at si Mary. Amen po. Galing sila kay Judah. Okay? Sabi rito, huwag kang matakot, Maria. May biyaya ang Diyos sa'yo. At ano yon? Ano sabi ng 31? Tingnan natin. Okay, anong sabi? Maglilihi ka sa iyong tiyan. Manganganak ka ng lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang, ano pong name? Yeshua. Jesus. At anong sabi? Siya'y magiging dakila. Amen po ba? Nangyari po ba yan? At ano ang itatawag sa dakilang ito? Ang anak ng kataas-taasang Diyos. At ano pong sabi? Tingnan niyo po yung pangako kay Jesus. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David. Ibig sabihin, sino yung papalit na hari kay David? Sino mga kapatid? Si Jesus, no? Kumbaga po, dineklara kay Maria na ang ipinaglilihim mo, hindi ordinaryong tao yan. Tama ba? Yan ang magiging hari ng sangkatauhan. No, mga kapatid, no? Ibig sabihin, dahil kayo ay maharlika, royal blood. And then, anong sabi? At siya'y maghahari, saan mga kapatid? Saan maghahari si Jesus? Maghahari sa angkan ni Jacob. Mayroon bang wakas? Tama. Tuloy-tuloy po yan. Consistent yan. At magwawakas ba yung kanyang paghahari? May katapusan po ba? Wala. Then ano sabi ng 34? Sinabi ni Maria sa anghel, papaano mangyari ito? Ako'y hindi nakakakilala ng lalaki. Ibig sabihin, berhen ako. Paano manganganak ako? Ano sabi ng anghel? Ano ang procedure ng Diyos? Tingnan niyo po. Sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, may bababa. Tama po ba? Ang Holy Spirit. At nililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya, ang banal na bagay na ipanganganak ay, ano ang tawag? Son of God. Well, kung titingnan niyo po, hindi sinabing Son of Mary. Ang sabi ng anghel, anak ng Diyos. And then, anak siya ni Maria bilang tao. In fairness, di ba? Pero, ang kanyang titulo ay Son of God. Anak ng Diyos. At may sinabi pa ang Diyos sa kanyang pinsan. Tingnan niyo pong sabi, si Elizabeth na iyong kamag-anak ay maglilihi rin. May tanong tayo, bakit kailangan may isa rin maglihi? Ano kayang purpose ng isang bata, sir, na ipanganganak? Di ba? Okay, anong purpose? Bakit kailangan may isa pang ipanganak? Kasi mga kapatid, bago dumating ang hari, kailangan muna ng maghahanda ng daan. Amen, no? Ibig sabihin po, tigapaghanda. Kaya alam niyo po, mahalaga talaga, no, na sa buhay natin, may naghahanda ng daan. No, ganun mga kapatid, no? Mayroon pong, kumbaga po, di ba sir, may unang partido na dumarating to clear the way. Tama po ba? Para pagdating mo, okay na. Kaya ito po, sabi ng Diyos, ang maghahanda ng daan kay Jesus ay kamag-anak niya rin. Amen po? Yung sinasabing kinsman redeemer. Mga kapatid, tandaan nyo. Tandaan nyo to Bakit mahalaga sa salvation natin na tayo ay kasama sa tinatawag na mga kinsman, kamag-anak? Kasi mga kapatid, ang tinutubos lang ng Panginoon yung kanyang mga
kamag-anak. Di ba mga kapatid, di ba? Kasi yung titulo natin, pag naging na tayong born again, ano pong tawag sa atin? Mga anak ng Diyos. Ibig sabihin po, kamag-anak ka ng Diyos kasi galing ka sa Diyos. Kaya po, sa atin, mga kapatid, tandaan niyo po ito, no? Itong kailangan nating tandaan. Ang kapanganakang muli ay mahalaga. Kukonekta lang ako no, sa Mother's Day. Kasi po, sa pamamagitan ng kapanganakang muli, ang isang babae o lalaki ay nagiging anak ng Diyos. Amen po? So kung titingnan niyo po, sabi ng Bible, pag sinabing anak ng Diyos, Diyos ang nanganak sa'yo. Diyos ang nagluwal sa'yo. Kung isipin niyo, no, hindi pala sapat na membro ka ng church. Tama po ba? Di ba? Ang tinatanggap sa langit, kung ikaw ay anak ng Diyos. Tama po ba? So, sir, kung pupunta ka sa langit pero hindi ka anak ng Diyos, tanggap ba kaya ron, sir? Di ba, no? Kasi mga kapatid, ang sabi ng Bible, lahat ng sa kanya'y tumanggap, binigyan ng karapatan na maging, mga anak ng Diyos. Kung isipin nyo, no, hindi sinabi na para maging member ng church, para magkaroon ka ng sekta, para ikaw ay kasama rito sa grupo na to. Hindi, no? Ang sabi, anak ng Diyos. Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, no, isipin natin to, maraming Kristiyano ngayon ang tingin nila, pupunta sila sa langit kasi membro sila ng isang church. Paano yan, sir? Masipag ka sa church na yon. Di ba? Okay ka. Masipag ka sa church na yon. Naglilingkod ka sa church na to. Pero mga kapatid, ang issue kasi rito, anak ka ba ng Diyos? Pinanganak ka ba ng Diyos? Di ba, no? Kasi dito sa Bible, kung titingnan nyo, nang ipanganak ang anak ng Diyos through the Holy Spirit. May tanong tayo, sino ba ang nagbibigay sa atin ng conversion para makilala natin si Jesus? Mga kapatid, sino ang nagmumulat ng ating paningin para makilala natin ang Panginoong Jesus? Di ba't ang Holy Spirit? Di ba sabi ng Bible, ang Holy Spirit, pag tayo ay nabaptize niyan, di ba, sir? Tayo ay, anong sabi? May sinasabi na makikilala natin ang Panginoon in the fullness sa kanyang, kumbaga po, makikilala mo ang Panginoon sa mas malalim na aspeto. Kaya dito po sa Bible makikita nyo na kahit baog si Elizabeth, nanganak pa rin siya ng isang lalaki, tigapaghanda ng daan. At anong sabi ng 37? Tingnan nyo po. Walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ibig sabihin po, walang salitang galing sa Diyos na hindi mangyayari. Amen po ba? Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, panghawakan nyo ang Panginoon. Amen po? Kapag may binitawan ang Panginoon na salita, panghawakan nyo yan. Kasi mga kapatid, ang Diyos po, gagawin niya yan. No? Hindi nga lang sa panahon mo, baka minsan kasi tayo walang patience, no? Alam niyo, pag ang Diyos nangako, gagawin niya. Naniniwala ba kayo? Hindi mga kapatid, do you believe na pag ang Diyos nagsabing mangyayari, ako naniniwala ako. No? Kahit maghintay ako, alam kong mangyayari yun. Amen po, mga kapatid. No? Kaya wag nating ipilit ang isang bagay na hindi pa panahon. Pero kapag panahon na, amen ba? Walang makakapigil. Amen ba mga kapatid, no? Magkaroon ka lang ng patience. Di ba? Tsaga ka lang. Di ba mga kapatid, no? Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi ang Diyos, sa lahat ng nangangako, siya lang ang tutupad niyan. And then, anong sabi ng Bible? At sinabi ni Maria, tinan niyo pong sabi ni Maria, ano yung naging tugon ni Maria? Tinan niyo po ang virtue ng nanay na to. Sabi ni Maria, narito, alipin ako ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita. So sabi rito, be it unto me according to your word. So mga kapatid, no, may tanong ako. May salita po ba ang Diyos sa inyo, sa buhay niyo po ngayon? Diba? Alam niyo po, no, ako, naniniwala ako, mga kapatid, no, na mahalaga sa mga nanay ito, no, na ang salita ng Diyos ay alam niyo. No? Alam niyo dapat ang Word of God. At kahit ang mga lalaki din, no? Alam niyo po ang mga Puritans, no? Sino po rito yung nagbubuklat ng Bible every day?
Kailangan maging ugali natin yan. Amen po, mga kapatid, no? Huwag niyong hayaan na sa isang araw, hindi niyo mabuklat ang Bible. Alam niyo po ang ginagawa sa Bible, no? Pag binabasa, hindi mo siya binabasa ng parang normal. Kailangan muna mag-pray tayo. No? Kailangan mo muna manalangin. And then, kapag mayroong talata na parang dinala ka ng Panginoon dyan, alamin mo kung ano ang mensahe sa'yo. Amen po? Kasi mga kapatid, I believe na ang Diyos nangungusap ang kanyang salita kahit itong aklat na ito ay luma na. Kasi mga kapatid, hindi ito naluluma. Amen po? Alam niyo ba lahat ng propesiyang nandito, nangyayari po sa panahon natin? Di ba? Ganon din ang nangyari kay Maria Ser eh. Alam niyo ba na 700 taon na yung pangako ni Isaiah? Hinihintay nila sir 700 years. Di ba? Nangyari sir. No? Pagpatak ng 700 years, no? After nun, dumating ang mensahe. Kaya mga kapatid sa araw na to, nawa may 3 nanay tayong magaya sa panahong ito. Si Rebecca, ginawa niya ang sinabi ng Diyos. Si Ruth, loyal siya sa Diyos dahil nakilala niya ang Diyos personally. Si Maria, ang sabi niya, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Submissive siya sa Word of God. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, ang buhay po natin ay umiikot sa salita ng Diyos. Amen po? Mga kapatid, huwag nating ine-neglect ang salita ng Diyos. Amen po? Mahalaga yan. Lalo na sa mga nanay. Ang mga nanay po ang nagpapalaki ng mga anak. No? At ang mga nanay po, kayo ang pwedeng magbigay ng advice sa mga anak nyo. Ganun po yun. Kaya malaki ang advice ng nanay sa mga anak, sa mga apo, sa lahat ng pwede niyang bigyan ng advice. No? Alam niyo pong nanay, ang sabi, anong ang propesya sa Genesis tungkol kay Eva, tungkol sa babae? Di ba? Naalala niyo po? Ano sabi lang? Tama, no? Yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng diablo. Amen po? Ibig sabihin, manggagaling sa binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng kaaway. Kaya malaki ang papel ng babae sa huling araw. Amen po? Kasi mga kapatid, kung si Kristo ay nasa inyo bilang nanay, tandaan niyo po, no? Dudurugin ng Panginoon ang ahas. Amen po? Dudurugin niya yan. Kaya sa araw na to, mga kapatid, no, nawa, ngayong Mother's Day, Panginoon ang ating itataas. Amen po? Dahil humirang siya ng mga nanay na dinadala ang kanyang salita. Mangyari nawa ito sa panahon na to. Dalhin ng mga nanay natin ang salita ng Diyos. Ito ang pag-asa natin. Bago ako mag-pray, gusto ko lang po mag-cite ng isang quotation galing kay John Adams, isang presidente ng US, ikalawang presidente. Sabi ni John Adams, in connection po sa Word of God, sabi niya, nakapagbasa ako ng maraming libro ng relihiyon. Nabasa ko na ang Quran, nabasa ko ang aklat ni Buddha, pero sabi ni John Adams, iba ang Biblia. Sir, sabi niya, ito ang mahalagang aklat ng sangkatauhan para mabago ang sibilisasyon ng tao. Kaya sabi ni John Adams, the best ang Biblia sa lahat ng mga aklat ng relihiyon. Bakit kaya niya ito nasabi? Si John Adams, hindi naman siya tulad nating Kristiyano na conservative. Isa siyang deist. Sa kanya, ang Diyos parang lumalang lang, iniwan na ang mundo. Pero how come na sinabi ni John Adams na the best ang Bible sa lahat ng aklat? Mga kapatid, nawa matuklasan niyo yung sinabi ni John Adams, no? The best na aklat ang Biblia. Ito ang magdadala ng pagbabago sa mundo. Mag-pray tayo mga kapatid. Let us pray. Ama, nawa, ngayong Mother's Day, alalahanin namin na ang lumalang sa mga nanay at ang nagtalaga sa kanila ay kayo. At sinabi niyo po, mahalaga ang papel ng mga ina upang hubugin ang kanilang mga anak sa inyong salita at sila ang magdadala ng liwanag sa kanilang mga supling. Ama,
kung papaanong sumunod sa salita niyo si Rebecca, kung paanong naging loyal sa inyong salita si Ruth, kung papaanong nag-submit si Maria sa inyong salita. Ama, nawa ang mga mothers na ito ay maging role model namin ngayong huling araw. Dahil Ama, may sinabi kayo na dapat mangyari. Muling babalik ang inyong anak dito sa mundo. Nawa Ama, maging handa kami sa pagbabalik na ito. At bilang mga nanay din po na nakakanood nito, malaki ang ginagampanan nilang papel upang i-advise sa mga tao na may darating na hari. Ang haring ito ay minsay nagkaroon ng ina sa mundo at ang kanyang nanay ay nagsabi, mangyari ang inyong salita. Nawa Ama, mangyari din ang salita nyo sa buhay namin. Mangyari po in the near future. Mangyari ngayon. Mangyari ngayon. Ama, salamat dahil ang salita nyo po'y makapangyarihan. Naniniwala po ako na ang inyong salita, Ama, ay siyang nagbibigay ng kapanatagan, pag-asa, kapangyarihan, karunungan sa mga tao po na binubuksan nyo ang puso upang makaunawa. Pagpalain nyo ang araw na to, Ama, kaming lahat na nandito ngayon, nawa po, dalangin namin sa mga sandaling ito, Ama, may isa pong nanay na mag-undergo ng examination. Kami po'y dumadalangin, Ama, na bigyan nyo ng favor ang aming kapatid sa Davao at nawa po sa inyong biyaya, Ama, sa inyong tulong at kapangyarihan, maipasa niya po ang examination. Salamat, Ama, we believe in Jesus' name. Sa inyong kalooban, mangyayari po ang aming ipinapanalangin. Ama, panalangin din namin ang mga nanay ngayon. Na nawa, Ama, ang mga nanay namin ay maging mabuting modelo sa kanilang mga anak. Maging mabuting nanay na magbibigay ng mabuting payo na hindi sila self-centered, kundi God-centered. Na they will advise their children o ang kanilang anak na kilalanin si Jesus as their Savior and Lord. Na nawa, Ama, may mga nanay na pinapalaki ang kanilang mga anak, hindi nila ini-spoiled, kundi tinuturuan at binibigyan ng magandang role model na mismo ang nanay, Ama, ang nagbibigay ng role model sa kanyang mga anak. Ama, we are asking, Father God, na ang aming mga nanay sa household, tulungan niyo sila na maging mabuting mga nanay. Maging silang mabuting halimbawa, hindi lamang sa kanilang mga anak, kundi sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga kaibigan at mga kapatid. Ama, mahalaga dahil binabasa kami, hindi lamang ng mga tao, binabasa niyo kami. Binabasa niyo ang aming behavior, binabasa niyo ang aming puso. Turuan niyo kami, Ama, na huwag kaming mamuhay in our own system. Mamuhay kami tulad ng mga nanay na nanghahawak sila sa inyong salita. Ito ang aming panalangin. In Jesus' mighty name we pray. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Mga kapatid, sa pagkakaloob natin sa Panginoon, awitin po natin ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness.
maraming salamat po sa mga araw na binigay niyo po sa amin ng umaga nito, Ama, na napakahalaga ang binitawan mga aral na ito na ibinigay mo kay pastor namin. Ama, naintindihan po namin na kung wala ang mga babae ay wala kaming halaga sapagkat sila nagbibigay umiiwanan sa lahat ng mga ipinanganakan. Ama, maraming salamat po. Naintindihan namin. At yung lahat ng andun ngayon, Ama, pinapasalamatan namin ng siksikliklik at maapaw nawa. I-bless niyo po ang lahat ng nagbigay sapagkat ito ay bunga ng kanilang paghihirap, pagod, o ano pa man. Dahil ito, sa pag-ibig na ito, ibinigay nila. Dapat nilang ibigay. Ama, maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ama, tinatalaga namin, dakilang Ama, ang mga kapatid, ang mga nanay ng household of God, ang aming mga mothers na inyo pong pinili, tinawag, at alam namin, Ama, na ang mga nanay namin, tulad din ng mga tao, Ama, they are imperfect, but because of your mercies, nagpe-persist sila para makasunod sa inyo. Ama, dumadalangin kami na ang mga nanay namin, Ama, ay patuloy niyong bibigyan ng pag-agapay. Bibigyan niyo ng tulong, habag. Dahil, Ama, ang mga nanay namin ang kinasangkapan nyo para iluwal kami dito sa lupa. At sila din po'y kinasangkapan nyo para dumating ang Mesaya. Dumating ang tagapagligtas, Ama, ang inyong bugtong na anak. Ama, nawa, maging mabuting ehemplo ang aming mga mothers, mga nanay po na may holy fear at mayroong submissive heart sa salita nyo. Tunay na blessed ang mga nanay na ito, na ang kanilang kagalingan ay nanggagaling sa inyo. Ama, pagpalain nyo po sila. Gamitin nyo sila palagi. Huwag nyo silang pababayaan. Pagpalain nyo po ang umagang ito, ngayong Mother's Day, Ama, maging blessed kaming lahat sa araw na to. Dahil mayroon din kaming nanay sa langit. Ang Holy Spirit na nakatira sa amin. At ang kanyang kaluwalhatian ay nandito ngayon. I-bless niyo po ang araw na to sa Diyos natin na tumawag sa atin sa biyaya. Tayo ay kanyang samahan at pagpalain sa araw na to at sa buong linggong ito. Samahan tayo ng dakilang Diyos. Pagpalain na tayo. Ibuhos niya sa atin ang pagpapala at ang mga salita ng buhay upang manatili tayong malakas, may alam sa kanyang mga aral, lumalim ang ating pagkaunawa. Ama, tawagin niyo sa karunungan ang mga kapatid dahil ang isa sa mga simbolo ng nanay ay nagbibigay ng karunungan. Sa aming Diyos, na siyang karunungan namin, kayo, Ama, kayo, Panginoong Hesus, kayo, Espiritu Makalangit, pagpalain niyo po, palakasin kami. Ang inyong biyaya naway sumagana sa amin, dakilang Diyos, sa pangalan ng Hesus. Amen. Amen at Amen. 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 Tuloy ng Diyos. Happy Mother's Day po sa lahat, mga kapatid. God bless po.